Ngayong Huwebes, narito ang mga binabantay nating balita. Problema pa rin sa lahar ng mga residente sa Negros Island mula kay Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. At murang bilihin naman ang ibabalita ni EJ Gomez na nasa Maynila. Sa gitna ng mga pag-uulan, hindi baha kundi lahar mula sa Bulkang Kanlaon ang umagos sa ilang lugar sa Negros Island. Sa pilitan ng pinalikas sa mga residente sa La Castellana na nasa ilalim ng state of calamity. May unang balita live si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Eileen. Igan, umabot na rin dito sa La Carlota City ang lahar na dumaloy mula sa Bulkang Kanlaon. Gaya ng ilang lugar sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental, hindi pa rin maaring bumalik sa kanilang mga kabahayan ang mga apektadong residente. Hindi pa nga natatanggal ang takot ng mga residente ng Barangay Biak na Bato sa La Castellana, Negros Occidental sa nangyaring pagsabog ng Mount Kanlaon noong nakaraang Lunes, June 3. Kahapon, ang bumulaga naman sa kanila, lahar. Ayon sa Kanlaon Volcano Observatory, resulta ito ng pag-ulan nitong mga nakaraang araw hanggang kahapon ng umaga. Ang ulan umano ang nag-wash out sa ashfall sa paanan ng bulkan. Sa video nakuha ng ilang mga residente, ang rumaragas ng tubig sa ilog ay umabot na hanggang sa mga kalsada. Mula sa kalsada, pumasok na sa ilang kabahayan ang lahar. Ang tindahan ng pamilya Lopez hindi nakaligtas. Natakot raw sila sa malakas na pagdaloy ng lahar. Galinog bala. Kulbaan grabe, kulba ako man eh. Ang mga residenteng nakatira malapit sa sapa, nakaramdam na ng trauma. Ang ilang alagang hayop, inanod pa umano ng lahar. Amun balay lapit gidya sa sapa gidya. Dumaw ka na lang sapa na dayon. Ti amo na to nga pagkita namon dako-dako gid siya nga baha gid. Waway na mi kabalo amon maang baboy to kanting nadala gito sa baha. Nagsagawa na ng forced evacuation ang La Castellana LGU. Pansamantalang nananatili sa Barangay Gym ang mga residenteng lumikat. Ayon sa Kanlaon Volcano Observatory, maituturing pang bahagi ng hazard ng bulkan ang nangyaring lahar flow. Kung patuloy pang mararanasan ang pag-ulan, posible umanong magtagal din ang lahar flow. Pinakaapektado ang Barangay Biak na Bato dahil isa ito sa pinakamalapit sa paanan ng bulkan. Ang advice natin is magpalayo kita sa mga channels, river channels sa tubong, especially kung gaulan-ulan. Kung tani, hindi lang magsudugid ang ulan. Kaya syempre kung ang water, hindi ang part sining hazard ng ating volcano. Igan, dahil makulimlim ang panahon, hindi masyadong kita kung may binubugang usok ang Bulkang Kanlaon. Pero pinapaalahanan ang mga residente na maging alerto pa rin. Igan? Eileen, apektado ba yung water supply dyan sa Negros Island dahil sa mga abong napunta sa ilang waterways? Sa ngayon, Igan, problema ng ilang mga residente ang kanilang water source. Okay. Yung ilang kalsada namang isinara dahil sa lahar, bukas na ba ulit? Sa ngayon, Igan, hindi pa rin maaring daanan ang ilang lugar o ilang kalsada sa Barangay Biak na Bato dahil nagsasagawa pa rin ng clearing operation ang LGU. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat ka dyan, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.